Sa loob ng isang laboratorio, tinatanong ng doktor ang isang batang pasyente kung may nararamdaman siya. Sumagot ang bata na wala, at sinabi ng doktor na subukan niyang alalahanin kung paano siya nakarating doon. Bigla siyang nagkaroon ng mga bisyon ng isang silid kung saan itinatali siya ng mga nurse habang nakamasid ang doktor. Pagkatapos nito, nagising siyang nakagapos sa isang upuan, ngunit agad siyang pinalaya, at sinabi ng doktor na alalahanin niya ang sakit at ang kanyang layunin. Sa huli, nakita ng pasyente ang isang nilalang na parang tao ngunit balot ng apoy. Nang tumingin siya sa kanyang kanang kamay, napansin niyang may hawak siyang kutsilyo. Nang sumubok umatake ang nilalang, sinaksak niya ito ng paulit-ulit hanggang sa magising siyang nagulat sa isang silid. Ang batang si David ay patuloy na pinahihirapan ng mga bisyon, at mas marami pang nilalang na nagliliyab ang lumilitaw sa paligid niya. Dahil sa kanyang mga sigaw, agad na tumakbo ang kanyang tiyo na si Andre papunta sa silid at pinakalma siya gamit ang gamot. Lumalabas na si David ay may sakit sa pag-iisip at kailangan niyang uminom ng gamot upang makontrol ang mga kakaibang bisyon. Pagkatapos ng insidente, naghanda ang bata para pumasok sa paaralan, kung saan nakasalubong niya ang kanyang matalik na kaibigan na si May. Siya lamang ang pinakamalapit kay David, at tinawag niya ito papasok sa silid bago pa sila mahuli. Sa klase, nagtuturo si Professor Henderson tungkol sa teorya ng human development na ginawa ng psychologist na si Erik Erikson. Ayon sa teorya, dumadaan ang isang tao sa iba't ibang yugto ng pag-unlad mula pagkabata hanggang pagtanda. Ipinaliwanag ng guro ang bawat yugto, ngunit napansin niyang nakatingin si David sa bintana at tinanong siya tungkol sa ika-6 na yugto ng teorya. Kinabahan si David, ngunit tumayo siya at ipinaliwanag na ang ika-6 na yugto ay tumutukoy sa simulang ng pagtanda kung saan nagsisimula ang mga interaksyong panlipunan. Mahalaga ang matibay na relasyon sa panahong ito upang maiwasan ang pag-iisa. Nagulat ang guro sa sagot ng estudyante at pinuri siya, ngunit biglang pumasok ang mga armadong sundalo at inutusan ang lahat na humiga sa sahig. Habang nakadetenido ang guro at mga estudyante, lumapit ang isa pang sundalo at ipinakita ang litrato sa kanyang cellphone. Tinatanong kung nasaan ang estudyante. Wala nang ibang magawa ang guro kundi ituro si David, at iniutos ng pinuno ng grupo na lumabas ang lahat maliban sa bata. Dahil sa matinding stress, bumalik ang mga bisyon ni David, at sinubukan niyang kontrolin ang sarili, ngunit biglang lumabas ang alon ng enerhiya mula sa kanyang katawan na tumulak sa mga sundalo. Nagliwanag ng asol ang kanyang mga mata, at inatake niya ang isang sundalo gamit ang ballpen. Sinubukan siyang barilin ng ikalawang sundalo, ngunit nang tutukan siya ng iba pa, ginamit ni David ang katawan ng sundalo bilang panangga at kinuha ang kanyang kutsilyo. Itinapon ni David ang kutsilyo sa isa pang sundalo at itinulak ang isa pa palabas ng bintana gamit ang mesa. Naiwan na lamang ang pinuno ng grupo na naglabas ng baril, ngunit mabilis na tumakbo si David sa dingding at sinipa ito ng paikot hanggang bumagsak. Sa huli, itinapon niya ang lalaki palabas ng silid, at nagulat ang guro sa kapangyarihan ng bata, pinapatunayang totoo ang kanyang mga bisyon. Tumakas si David, ngunit ilang minuto lang ang lumipas, dumating ang maraming ahente na pinamumunuan ni Collins. Pumunta ang ahente sa paaralan at kinausap ang guro, sinasabing napakadelikado ng batang tumakas at kailangan siyang pigilan. Hindi alam ng guro kung saan tumakbo si David, ngunit sinabi niyang nakatira ang bata kasama ng kanyang tiyo na si Andre sa isang apartment sa lungsod. Matapos makuha ang impormasyon, pumunta si Collins upang kausapin ang pinuno ng seguridad na si Ian. Ibinabalita ng ahente na natagpuan na ang bata, at iniutos ng kanyang leader na hulihin ito sa anumang paraan. Samantala, ipinapakita ni Mr. Shiro ang kanyang bagong proyekto ng sariling enerhiya sa mga potensyal na mamumuhunan. Ngunit tinawag siya ng kanyang sekretarya para mag-usap, at nang sila ay nasa pasilyo, sinabi nito na natagpuan na ang bata. Ang mga proyekto ni Shiro ay konektado sa eksperimento na isinagawa kay David. Sinabi niya sa sekretarya na hayaan si Yin ang humawak ng sitwasyon, ngunit bantayan ang kanyang mga kilos upang hindi kumalat sa media ang proyekto. Samantala, namimili si Andre sa palengke nang lumapit si David at humingi ng tulong. Ipinaliwanag ng bata na may masamang nangyari sa paaralan, at kahit hindi niya sabihin ang detalye, alam na ni Andre ang ibig sabihin at sinabihan ang kanyang pamangkin na tumakas agad. Upang magawa ito, kailangan niyang bumalik sa apartment at kunin ang lahat ng makikita sa likod ng painting sa dingding. Bago magpaalam, niyakap ni Andre ang kanyang pamangkin at sinabi na pumunta siya sa istasyon ng tren, sumakay sa tren number 6, at magpatuloy sa 4 pang lungsod. Sumunod ang bata at nagtungo sa labasan, ngunit nabangga niya ang isa sa mga empleyado ng supermarket. Sa parehong sandali, dumating si Collins at ang iba pang mga ahente na nakasuot ng suit, at nang marinig ang ingay, hinabol nila ang bata. Halos hindi nakatakas si David,
ngunit nahuli at dinala si Andre bilang bihag ng mga tauhan ni Collins. Walang magawa ang bata kundi tumakas sa mga bubungan hanggang sa makarating siya sa apartment at hanapin ang painting sa dingding, kung saan natagpuan niya ang isang nakatagong kahon. Sa loob nito, may mga karagdagang dosis ng gamot at isang selyadong sobre na nakapangalan sa kanya. Biglang narinig ng bata ang alarma ng gusali, at sa pamamagitan ng mga security camera, nakita niyang sumalakay ang grupo ng mga ahente. Dahil wala ng oras, inilagay niya ang kahon sa kanyang bag at nagmadaling lumabas ng apartment nang biglang lumitaw ang isang intruder at sinipa siya. Bumangon si David at tinanong kung sino ito, ngunit hindi sumagot ang lalaki at agad na lumapit. Sa kanyang galing, nakaiwas si David, ngunit mas mabilis ang kalaban at itinulak siya sa kabinet. Pagkatapos, naglabas ng espada ang lalaki at sumugod para umatake, kaya napilitan si David na harangin gamit ang kanyang kamay. Malalim ang sugat na dulot ng espada, at sinubukan niyang tumakas hanggang sa makita niya sa refleksyon ng salamin ang katawan ng nilalang na muling nagliliyab. Ang bisyong ito ang nagpagising ng kanyang kapangyarihan, at kinuha niya ang espada ng kalaban, gumanti ng isang malakas na tama sa kanyang panga, at nagpalitan sila ng mabilis na suntok at sipa. Ngunit mas mabilis si David at nakalamang. Ang enerhiya sa kanyang katawan ay nagpagaling ng sugat sa kanyang kamay sa loob ng ilang segundo, ngunit agad ding nawala ang liwanag sa kanyang mga mata. Muling umatake ang kalaban, ngunit nakaiwas si David at itinapon siya sa dingding. Hindi pa rin sumuko ang lalaki at inihagis ang espada kay David na nakaiwas, ngunit agad siyang naglabas ng isa pang espada mula sa kanyang kalaban. Kinuha ni David ang espadang nakabaon sa dingding sa pamamagitan ng isang talon, at nagsimula ang matinding labanan, palitan ng mabilis na mga atake. Nagpatuloy ang duelo hanggang sa kusina, kung saan parehong naghahanap ng pagkakataon sina David at ang kanyang kalaban upang makapagbigay ng huling tama, hanggang sa madisarmahan si David. Pinagtanggol ng bata ang sarili gamit ang mesa, ngunit naglabas ng enerhiya ang kalaban na katulad ng sa kanya, gamit ang kapangyarihang iyon, nahati ang mesa sa dalawa. Sunod, nagpakawala ang kontrabida ng isang malakas na alon na tumulak kay David at itinapon siya sa dingding. Lalong tumindi ang laban, at naitulak ng lalaki ang binata sa sahig, ngunit nakarating si David sa kanyang bag at ibinigay ang gamot sa kalaban. Nagsimulang umepekto ang substansya, at kahit sinubukan pang lumaban ng lalaki, hangina ang kanyang kakayahan, kaya't nakuha ni David ang espada. Gamit ang dalawang talam, nagbigay siya ng dobleng hiwa sa kalaban at tinapos ito sa pamamagitan ng pagtapon sa dingding. Pagkatapos ng laban, nagkamalay muli ang bata at nakaramdam ng pagkakasala nang makita ang lalaki na nakahandusay. Gayunpaman, kailangan pa rin niyang tumakas, kaya't tumakbo siya sa mga bubungan kung saan nakasalubong niya si Collins at ang mga gwardya. Kahit napapaligiran, nagawa ni David na tumalon mula bubong patungo sa isa pa at nakatakas sa isang eskinita, ngunit dahil sa matinding pagod, nawalan siya ng malay at bumagsak. Samantala, iniimbestigahan ni Collins at ng iba ang apartment na tuluyang nawasak sa laban. Sa gitna ng kanilang paghahanap, nakakita sila ng litrato ni May sa isang frame, at nagpasya si Collins na puntahan ang dalaga upang makakuha ng impormasyon. Makalipas ang ilang minuto, nagising si David sa eskinita at nagpatuloy sa pagtakbo hanggang sa huminto siya malapit sa riles at buksan ang sobre mula sa kahon. Sa loob nito, may isang aparato na may screen, at nang hawakan niya ito, lumabas ang recording ng isang siyentipiko na si Dr. Chen. Ipinahayag niya na si David, tulad ng ibang mga bata, ay isinailalim sa isang eksperimento upang gawing perpekto ang lahi ng tao. Ang mga pasyente ay nakipag-ugnayan sa isang bagong uri ng enerhiya mula sa ibang dimensyon. Karamihan sa kanila ay mga batang ulila, ngunit sa kasamaang palad, hindi nakaligtas ang karamihan. Si David lamang ang nakaligtas at inalagaan ni Dr. Chen kasama ng kanyang kasamahan na si Dr. Jenkins. Nagpatuloy si David sa pakikinig sa recording, at dahil wala siyang matatakbuhan, pumunta siya sa bahay ni May, kung saan nakita niyang palabas na papunta sa parke ang dalaga. Nang makita siya, natuwa si May at agad na nilapitan. Ngunit napansin ng dalaga ang isang armadong lalaki sa likod ni David na handang bumaril. Sinubukan niyang balon si David, at nang lumingon ang binata, nakita niya ang kriminal na handa ng kalabitin ang gatilyo. Sa mismong sandali, isang inosenteng tao ang dumaan sa pagitan nila. Walang pag-aalinlangan, pinatay ng kriminal ang pedestrian at binaril si David, na nagtago sa mga puno ng parke. Pinatay ng lalaki ang mga sibilyan na tumatawid sa kanyang landas, at ginamit ni David at May ang pagkakataon upang tumakas. Ngunit napapaligiran na ang lugar ng mga tauhan ni Agent Collins, na nag-utos na huwag hayaang makatakas ang bata. Nagpatuloy ang habulan, at sinubukan ni David at May na makahanap ng daan palabas nang makita sila ng isang ahente na bumaba mula sa tulay gamit ang lubad. Hinabol niya ang dalawa na tumatakbo patungo sa kagubatan.
Sa gitna ng habulan, nadapa si Mai, at nakaharap ni David ang ahente na nakasuot ng boxing gloves at agad na sumugod. Pinilit ng bata na harangin at iwasan ang mga suntok, ngunit mabilis ang kalaban, at bawat suntok ay may kasamang malakas na alon. Nahilo si David sa mga atake, ngunit nang bumangon siya, nakita niyang nagbago ang anyo ng ahente at muling naging nilalang na balot ng apoy. Sinubukan niyang kumalma, ngunit patuloy ang kalaban sa pagbibigay ng mga suntok hanggang sa nagbago ng taktika si David at sinimulan siyang atakehin gamit ang mga sipa. Dahil boxing ang espesyalidad ng kalaban, hindi niya nakayanan ang mga sipa, at nagawa ni David na itulak siya patungo sa lawa. Gayunpaman, bumangon pa rin ang lalaki para sa isa pang round, at matapos ang palitan ng mga suntok, nakalamang siya at itinapon si David sa mesa. Sa huli, hinila niya pababa ang bata at sinimulang pisilin hanggang sa dumating ang dalawa pang ahente na armado at handa ng bumaril. Inatake ni David ang mukha ng kalaban, at nang pakawalan nito ang kanyang leeg, ginamit ng bata ang katawan ng lalaki bilang pananggalaban sa mga bala. Matapos maalis ang isa pang kaaway, lumaban na ang mga ahente kay David, na ngayon ay kailangang harapin ang dalawang kalaban ng sabay. Ang babae ay dalubhasa sa mga sipa, habang ang kasama niya ay gumagamit ng dalawang baton. Dahil sa kanilang pinagsamang atake, hindi nakareact si David at natumba sa lupa, kung saan tinapakan ng ahente ang kanyang leeg at nagpakawalan ng enerhiya laban sa kanya. Parang katapusan na, ngunit iminulat ni David ang kanyang mga mata at muling lumabas ang asol na enerhiya mula sa kanyang katawan. Tumayo siya, itinulak ang ahente sa puno, at pinabagsak ang kasama nito gamit ang isang sweep. Sinubukan ng babae na gumanti, ngunit madaling hinarang ni David ang kanyang mga atake at itinulak ang ulo nito sa puno. Bumalik ang ikalawang ahente at sinubukang tamaan si David gamit ang mga baton, ngunit naiwasan ng bata ang mga suntok at itinulak siya gamit ang isang paekot na sipa. Nakita ng dalawa na mas malakas si David kaysa dati, kaya't muling nagsama ang kanilang puwersa at nakalamang, itinapon siya sa isang karatula. Gayunpaman, bumangon si David, kinuha ang karatula mula sa lupa, at ginamit itong sandata. Muling nagharap ang tatlo, at kahit laban sa dalawa, nakalamang si David at pinabagsak ang babae, tinamaan ang kanyang katawan gamit ang bakal na plaka. Naiwan na lamang ang isang ahente, na sinubukang ipagtanggol ang sarili gamit ang mga baton, ngunit inatake siya ng matindi ni David gamit ang bakal na bar. Sa huli, sinimulan niyang pisilin ang ahente, na pilit lumalaban, ngunit tumalon si David sa ibabaw ng bar at nagbigay ng huling tama sa kanyang leeg. Nilamon ng matinding galit ang bata, ngunit si Mai, matapos masaksihan ang buong laban, ay tinawag siya at ibinalik sa kanyang ulirat. Sa malayo, sa gusali ng Seisei, iniulat ng isa sa mga tauhan ni Lord Shiro na nabigo ang plano nilang hulihin ang bata. Nagalit ang matanda at agad na hinarap si Yin tungkol sa kanyang pagkabigo. Ang lalaki ay nasa isa sa mga laboratorio ng kumpanya, sinusubukan ang kanyang bagong nilikha, si Agent No. 2. Ipinapasok niya ito sa isang silid kasama ang 4 na gwardya at inutusan silang sabay-sabay na lumaban, ngunit tinalo sila ng Agent No. 2 nang walang hirap. Namangha si Collins, at sinabi ni Yin na ito ang susunod na hakbang para sa kanilang plano. Pagkaraan, ipinatawag sila ni Lord Shiro, na humingi ng paliwanag tungkol sa pagkabigo. Tiniyak ni Yin na ginagawa niya ang lahat upang maibalik si David, ngunit hindi na makapaghintay si Mr. Shiro at nagbanta na tatanggalin siya kung hindi niya maaayos ang problema. Hindi natin nagsihin at ipinaalam sa kanyang amo na nakalikha siya ng bagong sandata, mas mapanganib kaysa sa iba. Ipinakilala niya si Agent No. 2, na ani ay pinakamahusay na nilikha, lubos na sumusunod sa utos. Upang ipakita, inactivate niya ang Eliminate Command, at agad na nagtungo ang agent kay Mr. Shiro, ngunit mabilis din itong kinansela. Nagulat si Lord Shiro sa nilikha at iniutos kay Yin na ipadala ito upang hulihin si David sa lalong madaling panahon. Ang hindi niya alam ay si Agent No. 2 ay nilikha upang sumunod lamang sa mga utos ni Yin, na may balak sakupin ang Seisei para sa sarili. Samantala, patuloy na tumatakas sina David at Mai hanggang sa makapagtago sila sa isang art exhibit. Sa loob, muling pinahirapan si David ng mga alaala, nakikita ang sarili bilang isa sa mga biktima ng eksperimento ni na Dr. Chen at Dr. Jenkins. Nagpanik ang bata, ngunit pinakalma siya ni Mai, sinasabing magiging maayos ang lahat. Nagpakatatag si David at humingi ng tawad sa pagkakasangkot niya sa dalaga, ngunit sumagot si Mai na tutulungan siya hanggang sa huli. Sa kasamaang palad, nakarinig sila ng putok, at bumagsak si Mai matapos tamaan sa ulo. Nabigla si David at sinubukang hawakan ang dalaga, ngunit napaligiran sila ng mga sundalo ni Lord Shiro na nagsimulang magpaputok sa lahat ng direksyon. Pagkatapos, nagpakawala sila ng gas bomb sa loob ng gusali at sumalakay upang hanapin si David. Hindi nila inaasahan na buhay pa ang bata, at nang lumabas ang kanyang enerhiya,
nagsimula siyang paksain ang mga sundalo ng walang awa. Sa kabila ng kanyang lakas, tinamaan siya ng tranquilizer dart at nawalan ng malay. Sa sandaling iyon, naalala niya ang mga eksperimento sa laboratorio, matapos makipag-ugnayan ang kanyang katawan sa interdimensional na enerhiya. Nakita niya si Dr. Jenkins, na nagtanong kung naaalala niya ang kanyang pangalan, at sumagot siya ng, David. Nagulat ang doktor, dahil ang ibang pasyente ay hindi naaalala ang kanilang pagkakakilanlan, at tinanong kung may naaalala pa siya. Sinabi ni David na naaalala niya ang mga emosyon, lalo na ang pag-ibig, at nais niya itong maranasan muli. Ngunit agad niyang narinig ang mga tinig na nagsasabing kalimutan ang lahat, dahil ang kailangan lamang ng bata ay sundin ang kanyang misyon. Pagkatapos ng nakakagambalang panaginip, nagising si David na nakatali sa isang upuan at nakita ang kanyang tiyo na si Andre sa harap niya, sugatan ang mukha. Ilang sandali lang, dumating si Yin at sinabi kay David na kilala niya si Andre at kailangan ang tulong nito upang makuha ang mahahalagang impormasyon. Inutusan niyang ibigay ni Andre ang mga code para sa Project Mesa, ngunit nang tumanggi ito, itinapat ni Yin ang baril sa ulo ng binata. Nangako si Andre kay David na magiging maayos ang lahat at patuloy na tumanggi, ngunit nawalan ng pasensya si Yin at itinapat ang baril sa kanya. Naging desperado ang bata at nakiusap na huwag gawin, ngunit nang makita ni Yin na hindi magsasalita si Andre, pinutok niya ang baril. Pagkatapos, inutusan niyang itapon ang katawan ni Andre at alisin na rin si David dahil hindi na niya ito kailangan. Dumating ang grupo ng mga nurse at gamit ang stun gun, sinimulang kuryentehin ang utak ni David. Nawalan ng malay ang bata at napunta sa isang bahagi ng kanyang isipan kung saan nakatagpo siya ng isa pang bersyon ng sarili. Ipinakilala ng kopya ang sarili bilang buhay na enerhiya sa loob ng bata, na nabuo matapos ang kanyang pakikipag-ugnayan sa interdimensional plane. Sinabi pa nito na kung papayag si David, maaari niyang ma-access ang lahat ng kapangyarihan at maghigante. Sumagot ang bata na ayaw niyang pumatay ng sinuman, ngunit sinabi ng kanyang doble na wala na ang lahat ng kanyang minahal. Naalala ni David sina Andre at May, kaya pumayag siyang makipag-alyansa sa kanyang panloob na lakas, at naghawak kamay sila, handa sa panibagong laban. Sa mismong sandali, pinatay ng mga nurse ang electrical device, umaasang mawawala ang alaala ng bata. Nagsalita ang doktor kay David, tinanong ang kanyang pangalan at layunin ng kanyang buhay. Sinabi ng bata na wala siyang pangalan, ngunit ang kanyang layunin ay hindi na maglingkod, kundi maghigante. Sa pag-agos ng enerhiya mula sa kanyang katawan, nakawala si David sa posos at inatake ang doktor at mga nurse sa loob ng silid. Samantala, walang kaalam-alam si Mr. Shiro sa nangyayari, kaya tinawag niya ang kanyang sekretarya at iniutos na tapusin ang buong proyekto ni Yin. Sinabi niyang hawak na niya ang lahat ng kinakailangang impormasyon upang simulan ang phase 2 ng kanyang eksperimento. Ngunit ayaw niyang may matirang ebidensya, kaya inutusan ang sekretarya na alisin hindi lamang ang mga file, kundi pati na rin ang lahat ng taong sangkot sa proyekto. Sumunod ang sekretarya at ipinadala ang mga gwardya laban kay Yin, na noon ay palabas na ng base kasama si Collins. Nang tutukan siya ng mga gwardya, inalis ni Yin ang kanyang salamin, at tulad ni David, naglabas ng kumikislap na pulang enerhiya ang kanyang mga mata. Ipinakita niya ang kanyang kapangyarihan at mabilis na umatake, pinatay ang mga sundalo gamit ang espada na nakatago sa kanyang tungkod. Nang makita niyang kaaway na niya si Mr. Shiro, tinawag niya si Collins upang umalis, dahil balak pa rin niyang sakupin ang kumpanya para sa sarili. Samantala, tumatakas si David mula sa pasilidad nang makasalubong niya ang mga sundalo na hamarang sa pasilyo. Sinubukan siyang pigilan ng grupo, ngunit madali niya silang tinalo gamit ang kanyang malalakas na suntok. Sa paglilinis ng daan, nagtungo siya sa isa pang pasilyo na nakaharang ng mga rehas, ngunit biglang inambus siya ni Agent Number 2 at itinapon palayo. Agad bumangon ang bata at nagsimulang magpakawala ng mga suntok at sipa, ngunit nakayanan ng lalaki at sinimulang bugbugin si David. Pagkatapos, itinulak siya ng agent sa power room, at sinubukan niyang ipagtanggol ang sarili, ngunit mabilis siyang natalo at iginapos ng kalaban gamit ang kadena. Iniwan siyang nakabitin, at sa ilang sandali, matatapos na ang kanyang buhay. Sa nalalapit na wakas, nakita ng bata ang kanyang kopya sa loob ng silid, at sinabi nitong alalahanin ang lahat ng sakit na kanyang naranasan. Sa paggawa nito, muling naranasan ni David ang eksperimento sa laboratorio, kung saan nakita niya ang pasyente na ang katawan ay nagliliyab. Matapos siyang saksakin ng paulit-ulit, napansin ni David na nakasuot ng maskara ang nilalang. Nang alisin niya ito, natuklasan niyang si Dr. Jenkins pala ang kalaban. Lalong naging magulo ang isip ng bata, ngunit ang kanyang matinding galit ay nagdulot ng pagsabog ng enerhiya mula sa loob niya. Nagawa niyang sirain ang kadena sa kanyang leeg at sinimulang atakehin ang agent gamit ang mabibigat na tama,
hindi binigyan ng pagkakataon ang kalaban na makadepensa. Kahit pilit lumalaban si Agent Number 2, pinabagsak siya ni David sa sahig, at gamit ang kanyang mga binti, nabali niya ang braso ng kalaban. Sa huli, tinapos ni David ang laban sa pamamagitan ng pagbitin sa agent ng patiwarik at pinatay ito gamit ang kutsilyo. Tapos na ang laban, ngunit nagsisimula pa lamang ang tunay na digmaan ni David. Samantala, nakatakas si Yin, at si Lord Shiro naman ay nakipagpulong sa kanyang mga nakatataas sa pamamagitan ng holographic call. Inanunsyo na magsisimula na ang ikalawang yugto ng proyekto. Ikinagalit niya ang pagtataksil ni Yin, ngunit nagtitiwala ang mga lider na magpapatuloy siya sa eksperimento at pagbabayaran ang traidor. Pagkatapos ng pagpupulong, nakatanggap si Lord Shiro ng tawag mula sa kanyang sekretarya, na nagpadala ng mga larawan mula sa security cameras. Nang makita niyang pinatay ni David ang kanyang mga gwardya, nakumbinsi si Mr. Shiro na ang batang ito ay si Yang, ang kabaligtaran ni Yin. Malapit nang magharap ang dalawa, ngunit bago dumating ang araw na iyon, tinitingnan ni David ang nawasak na laboratorio at umalis, nagsisimula ng panibagong paglalakbay sa paghahanap ng mga kasagutan. Kung nagustuhan mo ang recap na ito, iwan ang iyong opinyon sa comments. Bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Renil Havana, Jeffrey Acohedo, Rod Allen Rods, John Clyde Benedek Sabes, Archie Kane K from Calibo Aklan, Bantilao Mayvan Steph from Cebu, Brenz Ocampo from Guadalupe Cebu City, Diana Baguio from Antipolo, Jason Arellano from Nueva Ecija Cabanatuan City, Paul from Panglao Bohol, at Venice Flowers from United Arab Emirates. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.